Kumustahin natin ang sitwasyon sa Camarines Sur kung saan nagkaroon din ng malawakang pagbaha dahil sa Bagyong Christine. Live mula sa Naga City, may unang balita si John Consulta. John? Igan, magdamag na naranasan ang malakas na hangin at ulan dito nga sa probinsya ng Camarines Sur na dala ng Bagyong Christine. Dahil sa pag-apaw ng mga ilog sa kasagsagan ng pagdaan ng bagyo, nagmistulang ilog ang mga highway sa Camarines Sur. Sa sobrang lakas ng ragasa, inanod ang ilang mga nagtangkang dumaan ng e-trike at motorsiklo. May mga malalaking sasakyan na tumirik din sa daan. May nadaanan din kaming isang lugar sa Pili, Camarines Sur kung saan may mga sinagip na residente na nakulong sa loob ng kanilang bahay matapos biglang umagos ang malakas na ragasa ng baha mula sa kalsada papunta sa kanilang mga bahay na nasa mas mababang lugar. Paliwanag ng CAMSUR PDRRMC, ang pag-apaw ng Bicol River ang pangunahing sanhi ng pagbaha dahil mistulang catch basin ang CAMSUR. Mahigit 90 kilometers kasi ng halos 150 kilometers na haba ng Bicol River ay nasa CAMSUR at ang tubig na galing ng Albay at karatig na probinsya sa kanila ang bagsak. Sinusubukan natin kumuha ng pinakahuling datos sa Igan mula sa PDRMC CAMSUR pero di pa sila nakapagbigay sa atin ng tugon. Kaya susubukan natin balikan ang kanilang opisina mamaya para kumuha ng pinaka-latest na mga datos kaugnay sa naging epekto ng Bagyong Christine sa probinsya. Igan. John, yung rescue operations dyan sa Camarines Sur, siyempre pahirapan dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Nagkukulang na ba sila ng tao sa dami namang kailangang iligtas? Yes, Igan, kahapon pa doon sa ating pagtutok sa kanilang mga kilos ay una nagkaroon sila ng pre-deployment nito mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga auxiliary forces mula sa kanilang mga volunteer groups at PNP. At nakita naman natin na talagang maagap silang tumuloy sa iba't ibang mga bayan. Subalit kagabi nga, Igan, kaliwat kanan yung ating mga nasaksihan na mga nangangailangan ng tulong. Talagang overwhelming lang yung mga sitwasyon dahil yung highway, yung aking lugar na kinatayuan ngayon, yung aking mismong tapat, talagang mistulang ilog na. At ngayong araw ay humupa na ito pero sa mga oras na itong Igan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagulan ko kaya inaasahan natin talaga na meron pa rin mga tao na hihingi ng tulong at sa ating tansya ay talagang marami ang nangailangan ng saklolo kagabi kung kaya't hindi lang sila talaga mapuntahan agad-agad dahil limitado lang din ang bilang ng tao na naka-standby para nga sa gawin itong mga rescue operations na ito, Igan. Okay, napansin ko yung linya ng komunikasyon natin medyo may problema. So, kukumustahin ko yung supply ng kuryente, pati mga iba pang mga komunikasyon dyan sa lugar, dyan. Igan, ngayon sa buong CAMSUR, walang kuryente. Brownout ngayon dito at tanging generator lamang ang nagpapatakbo ng mga establishmento dito. At karamihan ay walang ilaw. At isa pa ito sa mga nagpapahirap din sa sitwasyon. Lalo na kagabi, Igan, na napakadilim ng lugar. Walang makitang tanging flashlight lamang ang source ng ilaw ng mga rescuers natin. At sa kanilang pagsisikap nga na makuha itong mga tao na nangangailangan. Subalit patuloy tayong mag-aantabay, kukuha tayo ng mga pinakalitas sa data mamaya, Igan, at susubukan natin bumalik para magbigay ng pinakahuling update. Igan. Maraming salamat, John Consulta. Ingat kayo dyan.